Panginoon, palagi kami nagpapasalamat sa isang magandang umaga na to na ipinagkaloob niya sa amin, Panginoon. Panginoon, nagsisimula pa lamang ang araw na to at ang buwan na to. Humihingi po kami, Panginoon, ng gabay at patnubay sa pang-araw-araw naming gawain. Patnubayan niyo kami, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, sa negosyo, sa mga diskarte, sa mga pang-araw-araw naming pangangailangan, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga taong may karamdaman. Puspusun niyo po nawa sila, Panginoon, at yakapin mo po sila, Panginoon. Itaas niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pinagkakahirapang mga pasakit sa buhay, Panginoon. Ang bagay na to, Panginoon, ay hindi nila hinadya o hindi sinadya, sapagkat ito'y bigay. Yung mga pagkakataon po, Panginoon, ang mga taong to ay mga may pagkukulang sa inyo, Panginoon. Humingi kami, Panginoon, ng kagalakan sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo ang bawat isa. Itaas mo ang kanilang mga sarili. Itaas mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Meron man silang nararamdaman mga struggle sa buhay, sakit, pangamba, pag-worry sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, mga bagay nito ay ililip. Itataas ko ito, Panginoon. Alang-alang sa iyong mga anak, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, ng mga tao pumanaw. Alam namin, Panginoon, may pang mission sila sa buhay. Pagtubayan sila, Panginoon. Masaya na sila, Panginoon, wala na sila nararamdaman sakit. Bagaman, yun lang talaga, Panginoon, ang kanilang nalalabi sa kanilang buhay. Alam namin, Panginoon, na masaya na po sila sa piling niyo, Panginoon. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ikaw na, Panginoon, nakakalam kung ano mo yung aming tinataas, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Kung kami nagkulang sa iyo, Panginoon, mga bagay na aming nawaglit sa konting oras, sa konting panahon. Pero, Lord, ikaw na ang bahala sa bawat isa. Patnubayan niyo ang bawat isa na maging matatag, na alam namin, Panginoon, na nandito sa aming likuran. Pinapastol mo kami sa tamang daan. Tinataas namin, Panginoon, ang baisang bahang ito. Patnubayan mo ang bawat isa. Patatagin mo ang apat na haligi ng lugar na ito. Ang bawat isa magkaroon ng panalangyan. Ang mga tao na naiiwan, huwag natin pababayaan. Ang mga tao kung saan pinanghihinaan sila ng loob. Akain natin ang bawat isa. Patnubayan mo ang bawat isa. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kabataan, patnubayan niyo po sila sa kanilang paglaki. Simula sa mga sanggol hanggang sa mga teenager, patnubayan niyo po sila, Panginoon. Napakapalad po nila, Panginoon, may mga magulang pa po silang nagkagabay. Alam namin, Panginoon, darating ang araw na kami mawawala dito sa lugar na to, sa mundo ito, sapagkat ang misyon namin, ikaw lang nakakaalam, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ng aming Pastor Ami. Patnubayan po siya, gabayan mo po siya, bigyan niyo po siya ng kalakasan na pag-akay sa amin dito sa aming bahay-sambahan. Pagbigay liwanag sa bawat isa, kung may hinain man. Alam namin, Panginoon, nandiyan si Pastor Ami. Hindi niyo kami mapapabaya, hindi niyo po kami napapabaya, Panginoon. Ginagamit po siyang kasangkapan upang kami maging matatag at matatag ang aming buong pamilya, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, si Pastor Andy. Patnubayan po itong tao na ito, Panginoon. Ito yung anak. Patnubayan niyo po siya kung ano may kanya nararamdaman, Panginoon. Alam po, Lord, may plano ka para sa kanya. Masaya kami, Panginoon, na unti-unti siya nagkakaroon ng recovery sa kanyang buhay. Patnubayan mo itong anak niyo, Panginoon, na bumalik ang kanyang sigla, bumalik ang kanyang gana, tanggalin mo ang kanyang
pag-aabala sa kanyang pag-iisip. Alam namin, Panginoon, darating ang isang araw, ang taong ito ay tatayo dito uli sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, tinataas namin ang bansang Pilipinas mula sa pinakamataas sa pinakamababang antas. Patubayin sila, Panginoon, bagamat hindi maganda ngayon ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Alam namin, Panginoon, na may bagay na yung tinutuwid. Kaya nangyayari itong mga bagay na to. Yun lamang ang aming dinadalangin, Panginoon, basbasan niyo kami, send ang Holy Spirit po sa bawat isa. Yun lamang ang aming dinadalangin mula sa iyong anak, na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nagagalak po ako na kayo makita at makasamang muli dahil hindi po biro ngayon ang pagtunggali sa sobrang init ng panahon na halos ayaw na nating lumabas pagka 8 o'clock na ng umaga hanggang 12. Kaya yung mga tao ngayon pinanindigan na yung nightlife. Napansin niyo po? Kung kailan gabi saka naglalabasan, ano po? Kung kailan madilim saka masarap gumala, masarap tawag nito, pumunta kung saan-saan, makipagkwentuhan kung saan man. Pero salamat sa Lord kasi hindi tayo nanghihinayang or hindi natin binabaliwala yung pagkakataon na to na meron tayo para magsama-sama, magpalakasan. Amen po ba? Amen. Magpaalalahanan tayo sa salita ng Diyos kasi ito po talaga yung nararapat na paalalahanan tayo na magpatuloy lang po. Kahit ano pa man yung ating kinakaharap, tuloy lang natin ang ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At isa po sa kalooban ng Lord yung mag-fellowship tayo pag-araw ng Sunday kung saan tayo ay mas marami sa atin yung available pag Sunday. Although hindi naman talaga Sunday ang Sabbath day. Pero yun kasi, lalo tigit sa kultura natin sa Pilipinas, yun yung mas marami yung free pag Sunday. Kasi yung cycle ng ating buwan or weeks or days, diba? Pagkadalasan walang pasok ng Saturday, Sunday. Kaya hindi naman po yun yung tawag nito, hindi yung big issue pagdating sa spiritual, no? Ang mahalaga doon, mayroon tayong panahon. Yung iba nga, meron pang, ano tawag nun, weekend or midweek service, di ba? Iba may midweek service Wednesday kasi yung iba hindi pwede ng Sunday. Pwede naman po yun kasi kung marami po at may mga nagre-request na pwede ho bang fellowship tayo ng kalagitnaan ng linggo, pwede yun. Ang ating prayer meeting naman, ang pagkasunduan natin na Friday. Pero still, salamat sa Lord dahil nagbibigay siya sa atin ng pagkakataon para magkasama-sama. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Amen. Amen? Nalagpasan po natin yung mga hamon. Amen. Yung mga iba't ibang problema na mayroon tayo. Salamat sa mga testimony ninyo. Nagpapatunay na kayo po'y nakakaranas na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen po ba? Lahat ng mga salita niya, pinangahawakan mo, kailanman kapatid, hindi ka mabibigo. So mulit-muli nga po, paalalahanan ninyo ang inyong katabi, kapatid, pinagpala ka. Kapatid, pinagpala ka. Tinatanggap niya ba? Na pinagpala siya. Amen? Mapalad ka! Alam niyo po ba? Alam mo sa panahon natin ngayon, napakapalad po natin dahil lahat ng bagay, hindi po ganun kadaling malagpasan, mapagtagumpayan, pero dahil sa apaw-apaw na grasya ng Lord sa bawat araw, nakakaya po natin. So sabi nga kanina ni JR, nag-emergency siya. Salamat kapatid na may asawa kang sumalo. Salamat sa Lord. Kasi talaga naman pong nandun na yung andun na yung program, nandun na nakaschedule na.
Tapos sumabay yung, sabihin na natin, emergency din, no? Hindi mo inaasahan na magkakaroon ka ng hindi mabuting pakiramdam. Pero talaga nagpe-pray ako na Lord, umayo naman po. At iniintay rin pala ni Z, kapatid, nasabihan siya. Naantay niya lang na, pwede naman pong ako na lang po. Kasi si JR nga ay alanganin makauwi. Anong oras ka na nakauwi nun, kapatid? Sa linggo na ng gabi? Ng gabi, hapon na. Tanghali na. So yun. So salamat sa Lord. Ang dalangin naman namin na ingatan kayo ng Panginoon sa anumang inyong mga ginagawa at naway andun lagi yung pagnanais ninyo na lahat ng inyong gagawin ay magbigay kapurihan sa Diyos na buhay. Ano man yan, kailangan po lagi natin isaalang-alang yung kapurihan ng ating Panginoon. Kasi kahit nasan ka, kapatid, pwede ka mag-serve, tama? Pwede kang gamitin ng Lord, pwede ka maglingkod sa Panginoon. Marami kang madadala sa Lord. Yun nga lang, sabi nga kanina ni Jia, sa kanya rin ang galing, may mga commitment kami. Yun po yun eh. Kasi pag may commitment ka, hindi ka sa tao nakikipag-usap, kundi sa Panginoon. Yun? Ang pinag-usapan natin dito ay spiritual, ha? Kasi pwede rin nakakumit ka sa tao. Di ba? Pag nakakumit ka sa tao, pagsisikapan mo, magampanan yon. Tama? Kasi commitment yun eh. Mahirap pag nagbitaw ka na ng salita. May kasunduan kayo. So pagsisikapan mong magampanan yon. Lalo tigit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Salamat sa maganda at mainit na panahon. Tayo po tayo at palakasin natin ang ating spirit. Basahin natin ang word ng Lord na binigay niya sa ating lahat. Ang aklat ng unang Korinto. Saan po yan? 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Basahin po natin, church, ng malakas. Si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng bahagi, ito ay manatiling isang katawan. 1 Corinthians 12:27. Meron po ba? Kaya Kayo nga? ay isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami patuloy na lumalapit sa inyo. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami na patuloy kami nakakaranas ng inyong pagkilos. Lord, maraming salamat sa spirit of worship and praise. Salamat po sa spirit of joy, Panginoon. Thank you, Lord, dahil sa umpisa pa lamang, O Diyos, na paglapit namin sa inyo, kinatagpo mo na kami, Panginoon. Salamat po. Ngayon po, aming itinataas sa inyo ang sama-sama naming pag-aaral ng inyong banal na salita. Hayaan mo po na maintindihan po namin, maunawaan po namin ang inyong mensahe. Tulungan mo kami, banal na Espiritu. Pagkalooban mo kami ng Espiritu ng pag-unawa, ang Espiritu ng karunungan, na intindihin, unawain, higit sa lahat, ang bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos ay amin po itong maisakabuhay. Lord, maraming salamat sa anak mo, sa mga anak mo na narito ngayon. Salamat sa kalayaan na magsama-sama kami. Thank you, Lord Jesus, sa kalayaan na matanggap ang inyong sariwang kapahayagan. Thank you, Lord, for your message, for your word. Salamat po sa pagkilos ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po, Lord, na makadama kami ng kapunuan mula sa iyong mga salita. At katagpuin mo po ang pangangailangan namin, lalo tigit ang pangangailangan ng aming kaluluwa, ng aming spirit, Lord. Palakasin mo kami, patatagin mo kami through your word, Panginoon, na hindi po masayang yung mga sandali na inilagi namin dito. Salamat po sa apaw-apaw na pagpapalang spiritual na kaloob mo sa amin. Nawa masumpungan mo ang aming mga puso na ito'y bukas at handang turuan mo, Panginoon. Handang ituwid mo, Panginoon. Handang sumunod sa kalooban mo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord, sa iyong tinig. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Father. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. Narito ang iyong abang lingkod, Lord. Gamitin mo lamang ako bilang alulod at daluyan ng pagpapalang espiritual. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito po nga aming samot dalangin, ang lahat ng handang mapagpala ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Makaupo na po tayong lahat. Praise the Lord. Napakahalaga po ng ating topic ngayon kasi minsan alam na natin na tayo binubuo ng isang katawan
Di ba nga tayo ay body of Christ? Pero kadalasan naman po, hindi po ito natin napapahalagahan. Hindi po nakikita sa atin ang ating mga partisipasyon. Tama po ba? Yung ating mga duties, yung ating tawag nito, ang ating part as a body ay hindi po nagpo-function. Hindi po gumagalaw. Sabi nga po doon sa ating pong panimula, ang church o simbahan o iglesia ay body ng Christ, no, of Christ. At lahat ng mananampalataya ay may role o tungkulin na ginagampanan upang ito ay mapalakas, mapatatag, mapalago. Ang pag-support sa church at sa ministry sa pamamagitan ng panalangin, pagdalo, kagaya nito, pagdalo ng prayer meeting, ano pa bang mga gawain meron tayo? Pagdalo ng Sunday service, ano pa ba? Hindi po ito pagpili or choice lamang, kundi ito po ay isang biblical responsibility. Naniniwala po ba kayo man? Amen. Ito po ay biblical responsibility ng bawat believers. Kayo po ba yung mga believers, mga kapatid? Amen. Yes. At hindi lang basta kayo believers, kayo ay mga followers ni Christ. Kaya mahalaga pong naiintindihan mo na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi biro. Hindi pong ayaw mo na, gusto mo na mag-quit, ayaw mo na, hindi pala ganito yung kadali. Hello? Hindi pala ganun kadali ang pagsunod sa Panginoon. Hindi pala ganun kadali ang paglilingkod sa Diyos. Hindi pala ganun kadali ang mag-serve sa Panginoon. At higit sa lahat ang mag-serve sa bawat isa. Kasi ang pagsaserve natin sa Lord, nakikita sa pagsaserve sa ating bawat mananampalataya. Amen po ba? Kasi ang paglilingkod natin sa isa't isa ay paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? So hindi na natin nakikita ang Panginoon, pero kitang-kita natin yung pwede nating maiambag upang maging maayos, maging malago, maging matibay ang kanyang iglesia o ang church. So pag binanggit kasing iglesia, biglang may mag-iisip, uy, iglesia sila. No. Iglesia is Tagalog ng church. Tama po? Kaya lang, ginawa itong, anong tawag? Ginawang pangalan ng isang sikat. Ano? Sikat ba yan? Pwede bang sabihin natin sikat o kilala? So mga kapatid, anong sabi dito ni Apostle Paul? Sabi niya, si Kristo, sa 1 Corinthians 12, verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Ito, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling isang katawan. Kaya ang pamagat ng pag-aaralan natin ay Isang katawan, maraming bahagi. isang katawan lang, pero maraming bahagi. Pwede siguro ninyong magitanong, bahagi po ba kayo sa katawang ito? Amen. Praise God. Kasi ang katawan na yan ay si Jesus Christ. Di po ba siya ang ulo? So yung katawan, tayo ay bumubuo ng katawan ng church. Ng ito, yung church ng Panginoon. So next verse, ang sabi dito, 27, kayo ngang lahat ay isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So kapatid, kung nandiyan ka sa upuang yan, hindi yan aksidente. Hindi nagkataon kung bakit kayo napabilang sa Grace from Heaven Church. At hindi kayo mananatiling nakaupo lang. Kayo ay may part upang lumalim, lumago, lumakas, maging mabunga ang ministry ng Lord o ang kanyang kawan. Ito po ay kawan. Pag sinabi bang kawan, paano ba natin mailalarawan? Parang katulad ng isang kulungan, tama? Ng tupa, no? Kawan, no? Tayo ay nasa isang kawan. So, ang sabi doon sa next verse na ating titingnan, para maging malinaw ang nais ng Lord, sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 12, start tayo sa 14. Tingnan niyo kung nasaan kayo dito. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Andyan po ba sa monitor? At hindi nag-iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, andyan po ba? Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? 16. Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata. Tama po ba? Kaya hindi ako bahagi ng katawan? Hindi na nga ba ito'y bahagi rin ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Next verse. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi
matuturing na katawan. Nakita niyo yung paglilinaw? Di ba? O sa ating katawan na nga lang, hindi naman pwedeng puro kamay. Oo, hindi pwedeng puro mata, sabi ni Kim. Hindi rin pwedeng puro tenga. Anong mangyayari? Di ba? Kailangan may bibig, tama, may tenga, may ilong, tama po ba? Para kumpleto. Kumpleto yung 5 senses natin. Tama po, lahat ng yun ay may mahalagang ginagampanang role sa ating buong katawan. Tama po ba? Yung dila natin, yan ay panglasa. Kaya nga, di ba, pag masama ang pakiramdam mo, wala kang panlasa. Kaya mahalagang may dila. Di po ba? Mga kapatid. So sa body of Christ, hindi rin po pwedeng puro mata. Tama po ba? Hindi rin pwedeng puro tenga. Hindi pwedeng puro paa. Hindi rin pwedeng puro kamay. Lahat tayo dito may kanya-kanyang ginagampanan tungkulin. Kaya hindi ka bisita, kapatid. Sabihin mo nga sa iyong katabing kapatid, hindi ka bisita. Amen? Kundi ikaw ay bahagi ng katawan. Hindi ka bisita. Hindi ka umupo dyan para bisita lang. Kundi ikaw ay part ng body of Christ. Pwede mo nga ito, di ba? Kanina sinabi ko na, pwede mong maging tanong sa sarili mo, anong part ng katawan ako gumaganap? O anong parte ng katawan ang ginagampanan ko? Pwede sigurong mas malinaw, di po ba? Ano nga bang part ng katawan ang ginagampanan mo, kapatid? Ikaw po ba ay tenga? Ikaw po ba'y mata? Ikaw po ba'y bibig? Ikaw po ba'y paa? Alam na natin kung ano yung paa, di po ba? Paa ay humahayo, nag-evangelize, tama po ba? Hello mga kapatid, nakikita po na, meron sabi dyan sa verse, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi. Anong verse yan, kapatid? Inilagay ng Diyos 18, tama ba? Bawat bahagi, inilagay ng Diyos sa katawan ayon sa kanyang kalooban. So, ulitin ko, hindi ka tagaupo. Kasi kalooban ng Diyos na maging part ka ng body of Christ. Maging part ka ng ministry ng Grace from Heaven Church. Hindi pwedeng tumatanda ang bilang ng ating ministry, pero ikaw ay walang role na ginagampanan. Hindi ka nagpa-function as part ng body. Kailangan po meron kang ginagampanan parte upang maituring ka, nakaugnay ka sa body. Amen po ba? Di ba parang ang hirap namang bigyan ka ng title na part ka ng body, pero wala ka namang ginagawa para masabing ikaw ay part niya ng katawan. Lalo tigit ng katawan ni Kristo. So, ang sabi dyan, sa next po, ano sabi dyan? Yung mga bahagi na inakala natin hindi kapuri-puri ay higit pa na pinag-uupulan ng pagpapahalaga. Nino? Ng Diyos, syempre. Yung may mga bagay na, ay, okay lang. Di naman ganun ka-big deal yung role ko sa church. Kahit wala ako, pwede. Meron po bang ganong spirit? Sabi doon, anong version? Anong verse? 22, sa katunayan ng mga bahagi parang mahina, tama po ba mga kapatid? 23-24. Sa katunayan ng mga bahagi parang mahihina, ang siya nga kailangan. Yun. So yung mga role na akala mo hindi pansin, di ba? Hindi masyadong nakafocus sa publiko. Di ba? Kasi kadalasan ng pansin yung laging nasa stage. Di ba? Nasa pulpit. Pero paano yung mga wala naman doon, di ba? Ano-ano itong mga ministry na to? Kamay. Ha? Kamay. Kamay. Opo. Sa upuan. Yes, kamay. Mga tagaluto. Pwede ba? Pwede ba yun? Tagalinis. Oo, tagabalot daw. Sharon agad. Opo. Guys, ng upuan. Kamay yun. Tama. Part ng kamay yun. Ano pa? Linis na siya. Opo, yun. Yung mga hindi nakikita gaano. Pero malaki ang Tulong. part o malaki ang tulong. Thank you. Malaki ang tulong sa body of Christ. Yun ang iniisip nila na hindi kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi ganun kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Naalala ko yung sabi ni, laging patotoo ni Pastor Randy? Naalala nyo ba? Ano yung prayer niya? Lord, kahit basahan na lang, gamitin mo ako kagaya ng basahan. Sabi niya, nagkamali yata ako ng panalangin kasi ang dami palang ginagawa ng basahan. Ang dami palang trabaho ng
Opo, kasi kaya siya nakapagsalita ng ganon. Kasi mga kapatid, nag-start ang ministry na kanya natugtog. Ano pa ba yun? Kanya na gitara, kanya na kanta, kanya na preach. Diba? Hindi niya lang magawang mag-play ng drum set kasi hindi niya na kaya yun. Paano niya pag gagawin? Never siya mag-play ng drums pa, no? Hindi. Ano lang, gitara. Pag kailangan nung araw po, sa nandun na ba kayo kapatid sa Town and Country? Okay, yung magpapatuno tayo, pupunta pa tayo sa kabilang church. Kailangan pa namin pumunta sa kabilang church. Si Paulo siguro kasi laki ni Buboy. Buboy ba? Ganun kay Buboy. Pero tinuturuan na siya ni Pastor mag-play ng drums. So isipin nyo na, sabi niya, Lord, kahit basahan lang po, gamitin niyo po ako kagaya ng basahan. Pero nung na-realize niya, ngayon, nagre-reklamo ka, sabi mo gamitin kita kagaya ng basahan. Ang dami pa ng trabaho ng basahan. Diba? Ang daming pwedeng maging duty ng isang basahan. Kaya maging maingat po tayo sa prayer. Pwede natin sabihin, Lord, okay na ako dito. Turuan mo akong maging faithful kahit gaano kakonti ang part ko sa body. Pwede po ba? Amen, di ba? Kasi kahit maliit lang ang part mo sa body, kung ikaw naman ay tapat, magiging effective ka at magbibigay papuri sa ating Diyos. Tama po ba mga kapatid? Eh kung akuin mo naman lahat ang naitataas sarili mo, wag na lang. Di po ba? Kasi ang yabang ko na, o kahit wala kayong lahat, kaya ko. May ganon, di ba? Kaya ko mag-solid, kaya ko mag-gitara, kaya ko mag-bass. Ano pa? Kaya ko mag-back up. Ano pa ba? Kaya ko mag-play ng drums. Kaya ko mag-preach. Ano ba pwedeng gawin sa pulpit? Lalo tigit kaya niyang mag-pray. Di po ba? So ano na ang nangyayari? Yabang na ang meron. Hindi na ang Lord ang naitataas, kundi ang sarili mo ng kakayahan. So hindi rin po yun maituturing na body, na part ka ng body. Kasi inangkin mo na lahat. Ikaw na mata, ikaw na tenga, ikaw na bibig, ikaw na kamay, ikaw na paa. So hindi na po nalulugod ang Lord doon. Kasi dinesign ng Lord ang body na may kanya-kanyang bahagi at may katuwang upang ang body ay maging strong. Amen po? Subukan mo puro isang part lang ng body ang gumagalaw. Di ba nakakapanamlay din? Subukan mo ang gumagalaw sa bibig lang. Wala kang ginawa kundi kumain. Anong mangyayari? Wala ka talagang gagawin kundi kumain. Ang kumain, bibig mo lang ang gumagalaw. Ngumuya ka lang ng ngumuya. Hindi maganda, di po ba? Hindi maganda yon. Kaya, kaya, ang katawan natin ay dinesign na lahat ng part dyan ay mag-function ayon sa kanyang kakayahan o ayon sa kanyang part as a body na kaloob ng Panginoon. At next po dun sa ating pag-aaral, anong sabi diyan sa 24? Ang sabi diyan sa 24 ay ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi ganong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya namang higit na pinapahalagahan. Nandyan po ba? 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Kita niyo na po? Kaya okay lang, kung hindi ka na-appreciate, hindi ka nabibigyan ng karangalan ng tao, pero ang ginagawa mo ay nagbibigay parangal sa Diyos. Hello mga kapatid, di ba anong sabi ni Apostle Paul? Anong mas mainam? Ang sundin namin ng tao o ang Diyos? Hindi baling hindi ka ma-appreciate ng tao. Hindi ka ma-recognize. Tama ba yung word ko? Hindi ka ma-recognize o makilala ng tao. Hindi makilala ng tao, ginagawa mong husay, ang galing, pero sa harapan ng Lord, kapatid, mahusay ka. Amen? Magaling ka. Bakit po? Kasi sa puso mo nakatingin ang Diyos. Amen po? Sa puso mo, papunta ka pa lang dito, iniisip mo pa lang, nagpe-prepare ka pa lang, naliligo ka pa lang, nagpe-prepare ka pa lang na isinusuot mo. Alam na ng Lord ang laman ng puso mo. Alam na kung andun ang iyong kasabik, andun ang excitement mo, Lord. Andito ako, gusto ko maging part ng body mo. Gamitin niyo po ako para maging part ng pag-grow. Maging channel ako ng pagpapala mula sa iyo, Panginoon. Amen po. Kaya mahalaga ang devotion. Amen po ba? Mahalaga ang devotion sa Lord. Marami
Pwede ba yun? Diba? Ang busy-busy mo sa mga gawain. Pero kumusta ang devotion mo? Kumusta ang pakikipag-usap mo sa Lord? Kumusta ang time mo sa Word? Amen? Mas marami ka pang time sa trabaho, mas marami kang time sa alalahanin, mas marami kang time sa mga takot, mas marami kang time sa pangarap mo sa buhay, sa future. Wala kang time sa iyong King. Sa tingin mo matutuwa ang Lord, oh Lord, okay na, kota na ako ginampanan ko yung tungkulin ko. Pero kumusta pag kayo lang dalawa ng Panginoon? Amen? Kayo lang po ang nakakaalam nun. Ikaw at ang Lord lang ang makakasagot nun. Ikaw lang. So ang sekreto po, huwag tayong magbingi-bingian pag tayo po ay kinukonvict ng Holy Spirit. Ang dapat sa atin na servant ng Lord, as followers ni Christ, ay maging sensitive po tayo sa tinig ng ating Panginoon. Dapat kang malungkot kung wala kang part as a body. Dapat kulang. Ay, di ka kulang, wala akong nagawa. Kapatid, pag alam pa lang, anong kulang dyan sa church? Anong kulang tong Sunday na to? Di ba part yun na sa body? Hello! Meron po bang kulang? May nakalimutan po ba? Meron po bang kulang sa mga ginagamit natin para sa ating maayos na pagsamba? Hello mga kapatid, hindi ba yan part sa body na gagawin mo? Maaring hindi ka part dito sa nakikita ng lahat. Pero yung ginawa mong Erman, ay salamat kapatid, niremind mo kulang pala tayo ng ganito. Hello? Ikaw yung kinausap ng Lord. Minsan nagre-resist ka ba? Minsan naman ka doon, ay hindi ko trabaho yan. Hindi ko tungkulin yan, bahala sila. Sa Diyos sila managot. Di ba't mananagot ka rin sa Panginoon? Kasi una tigit sa lahat, ikaw ang nakaalala, pero hindi mo binukay yung bibig mo. Hindi mo ginawa yung part mo as paa at lapitan kung sinong naka-in-charge at ipaalala. Kapatid, may kulang ba? May nakalimutan ba? Hello? Tama po ba mga kapatid ko? Ito yung napakahalagang paalala sa ating lahat. Kasi maaring tayo patuloy umuusad, no? Tumatanda tayo sa ministry, tumatanda tayo sa pagsaserve sa Lord, pero hindi nagiging malinaw sa ating lahat kung ano ba talaga ang part natin as a body. Ano ba talaga ang parte ko bilang kaugpong, no? Nakakabit sa katawan. Kapatid, yung pagdala mo pa lang ng tao sa Panginoon, part na yun as a body. Amen po. Part na yun. Uy, pinag-pray kita. Pinagpipray ko na magkaroon ako ng lakas ng loob na yayain ka sa church. Diba? Meron yang nakakatuwa, pero real talk. Na marahil kayong lahat ay nakapanood na. Kasi wala namang hindi nakakapanood pagdating sa Facebook, diba? Meron doon preacher na nagsasabi na, bakit daw, pag ang ating mga member ng family, o kakilala, kaibigan, pag outing daw ang usapan, pipilitin mo. Tama? O, napanood nyo na? Napanood nyo na? O, meron kayong na-scroll na minsan ganon. Sige na. Ay, wala akong pira. Sagot ko na lahat. Nakita niya yan? Sagot ko, huwag ka mag-alala. Magkano lang naman. Ay, wala, hindi ako prepare. Wala akong baon pambihira. Lilibre kita. Dadamihan ko yung baon. Nakita niya po? Pero bakit pagdating daw sa church, pagka in-invite mo yung tao, halika church tayo, naku, next time, okay. Payag lang daw tayo. Naisip ko nga, wala tayong ginagawa. Hindi natin sabihin na ano bang kulang sa'yo. Wala kang polo, bigyan kita polo. Diba? Wala kang maayos na damit, hindi nga lang magarbo, pero malinis, mabango. Diba? Wala akong pambigay, hindi okay na. Wala akong pamasa, hindi, sabay ka sa akin. Wala tayong ganun. Pag tinanggihan na tayo, wala na. Period. Diba? Ayaw mo, di ba? Sino ba? May ganun pa. Sino ba mapapa-impyerno? May ganun pa eh. Hindi po yan hindi po yan kaakit-akit. Hindi po yan kawili-wili sa pandinig na mga seekers. Ang tawag sa kanila ay seekers. Tama? Seekers pa lang. Nagsisik pa lang ng truth. Eh, ikaw na sa truth na. Kaya dapat nakakakitaan ka ng kaaya-aya, pag-aaya na may pagmamahal. Tama po ba? Hindi rin masamang sabihin mo, kapatid, paalala lang ha? Paalala na may pagmamahal. Hindi natin alam pareho kung may chance pa, may bukas pa. Tama? Sabi sa Bible, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi niya sinabing ang kaligtasan ay next year, next month. So ngayon,
Binigyan ka ng Lord ng chance na marinig, may nagmamahal sa'yo, may nag-remind sa'yo, punta tayo sa church. Kahapon sa pag-ikot namin ni Adrian, lahat po pala ng bandang yon, karamihan, may mga church na sila. Oo, nakakatuwa. Ang mga anak, nagpiplay ng mga... Pero ang medyo, may negative lang akong side kasi magkaiba yung anak ng church, magkaiba yung tita ng church, magkaiba yung nanay ng church. Pero wala na tayo doon, kung ano pa man. Kung siguro kung saan sila lalago. Di po ba? Pero sa atin kasi, sa pananaw natin, at sa Biblia ang kaparaanan din, mas mainam na ang buong family iisang church ang dinadalhan. Opo, no? Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Kasi iisa kayo dapat, sabay kayo mag-grow. Di ba? Kasi hindi maiwasan ang comparison. Tama ba? Ay, mabuti pa sa church namin. Ay, ayoko dyan. Ay, mabuti pa dun sa kabila. Sa inyo, ang pakain ninyo, may sabaw. Sa amin, lagi may sarsa. Di ba? Oo, adobo. Sa inyo, laging gulay. Di ba? Sa inyo, laging isda. Sa amin ay puro karne. Parang ganon, ano po? Ay, buti pa sa amin aircon. Sa inyo, electric fan nga lang, titika-tika pa. O, diba? Medyo on and off pa. Hindi pa nga maayos yung doon sa kabila, oh. Parang bagsak na. Doon na lang ako sa kabilang church. Kasi aircon, diba? Ay, doon ako sa kabilang church kasi bawat nag-a-attend, may attendance, may binibigay na cash. Opo. Oo, kaya kailangan perfect ka. Ay, sis, wala ka ng Sunday, bawas. Pero ngayon, present ka, okay. Alam mo, mas mainam ang Lord ang magbigay nun sa'yo. Kasi ang tao, kahit anong gawin niyang sikap, dadating din talaga ang time na mauubusan yan. Tama? Mauubusan yan. Kasi wala naman tayong pag-aari dito sa mundo na pwede mo masabi, hindi mauubos. Tama po. Lahat yan mauubos, lahat yan mawawala. Pero pag ang Lord ang magbigay sa'yo, alam mo, hindi mo man hawak, alam mo, Lord, yung tamang time mo, provide mo ang aming mga needs. Basta ang sabi mo, ano nga yung message nung Sunday? Nakalimutan na agad. Ano sabi? Be still and know that I am God. Tama po ba? Nakalimutan na agad. Yun yung message nung Sunday. So kahit ano pa man yan, manatili ka lang. At lagi mong tandaan na ang Diyos ay Diyos. Hindi siya sinungaling, hindi siya nauna, hindi siya nahuhuli. Ang Lord ay laging on time. Praise God. On time ang Lord. Kadalasan nga lang kanina, sino ba nagsabi kanina dito sa patutuo niya? Kadalasan nga lang, hindi tayo nakukontento. Ang nakikita natin yung kawalan, hindi ang meron. Kaya hindi natin magawang magpasalamat. Alam mo, isa yan sa prayer ko, Lord, makita ko yung mabubuting bagay, hindi yung pangit. Kasi pag ang pangit ang makita, hindi ka mawawalan. Marami. Pero kung mabuting bagay, ang pilit mong hingin sa Lord, hindi rin naman pwedeng mawalan. Amen po ba? Meron. Kasi lahat tayo may natatanging kagandahang loob galing sa Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God! Purihin ang ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 1, meron po ba? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse ano yan, kapatid? Verse 27 hanggang 31. Anong sabi niya dyan sa 27? Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang, tama ba? Naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Kasi kanina pinag-uusapan natin na yung mga taong sa tingin nila hindi sila kapuri-puri, hindi sila mahalaga. Yun ang pinapahalagahan ng ating Diyos. So sabi, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang what? Ano nandiyan sabi? Upang hiyain ang malalakas. Verse 28, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Ito yung lagi kong sinasabi, ang Lord ay, sabi nga ng Lord, I use ordinary people. Tayo po ba yung mga ordinaryong tao? Yes, amen po, di po ba? Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sinumang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay
Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Amen. So, dapat yung verse na yan, tandang-tanda mo yan. Kung meron akong dapat ipagmalaki, yung ginawa ng Lord sa buhay ko, ang dapat kong ipagmalaki. Kasi wala ka talagang pwedeng ipagmalaki. Kundi yung ginawa lang ng Diyos sa'yo. So, salamat sa Panginoon. So, mahalagang part ng katawan o body na dapat natingnan mo, ako ba ito? Ako ba ang kabilang dito? Sabi niya, number 1, meron ba? Mahalagang parte. Oo. Ano ba tayo? Tagapuno ka ba o laging tagapuna? Ano? So ako po ba yan? Asan po ako dito? Ako po ba'y tagapuno o tagapuna? Ang sabi niyan sa Colossus, nandyan po ba ang Colossus? Bilang supporting verse na magpapalinaw sa ating topic, Colossus chapter 3. Andyan po ba kapatid? 12 to, kaya nga dahil kayo hiniran na ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahala na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang meron po ba? Kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng salmo, ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. So nakita po natin dito na at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So nakita natin dito na application nung instead na makakita ka ng pagpuna, papasok doon yung pagpuno kasi marunong ka ng magpakumbaba. Tama po ba? Nagiging mahinahon ka na, papasok doon yung meron ka ng, may nakikita ng kabaitan sa'yo, marunong ka na magpasensya, tama po ba? Hindi kasi pagka puna ka ng puna, pambira, ako na lang lata. Bakit wala kang ginagawa? Parang ganon. O di kaya hindi man direkta, sasabihin mo na, ba't si ganon? Hindi kumikilos. Di po ba? Bakit? Amin niya lang lahat. Bakit sila? Wala silang ginagawa kundi umupo. So ang sabi doon, bilang isang part ng body o ng katawan ni Christ, sikapin mong maging tagapagpuno ka at hindi ikaw ay tagapuna lamang. So next pong part ng katawan na dapat meron ka. Ikaw ay, ano ka dapat? Yes! Tinawag ka kapatid, hindi ka tagamasid lamang. Anong sabi doon sa Romans? Meron po ba ako diyang nailagay sa Romans? Chapter 12, verse 4. Anong sabi sa 4? Sa verse 4, ang sabi dito, 4. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo marami, nakakasunod po ba? Nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob, inisa-isa dyan, ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin niyo iyan ng buong galak. Amen po? So lahat tayo may kanya-kanyang kaloob na dapat gampanan.
ang gift. Kung ang gift mo ay mag-prophesy, di ba? Kung ang gift mo ay mag-evangelize, kung ang gift mo ay magturo o teacher, di ba? Meron po ba tayong fivefold ministry na nailagay? Meron ba? Sa Philippians 4:7, sabi doon, tama po ba? Philippians 4:7. Meron ba? Efeso po. Ephesians ba? Ephesians 4:7, ang sabi dyan, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ano yung mga kaloob na yan na sukat? Nandyan sa 11 and 12, tama? Andyan po ba? Ephesians. At binigyan niya ang ilang kaloob upang maging, ano yan? Apostol. Ang iba ay? Propeta. Prophet. Next. Evangelista. At iba naman ay pastor at guro. Okay. Ginawa niya ito, ang layunin upang, ano po ang layunin? Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Christ. So, ibig sabihin, pag hindi ka gumaganap doon sa fivefold ministry, huwag kang umasang matibay ang body. Amen po? Hindi ka kasi gumagalaw as part ng body of Christ. Ngayon ang nangyayari? Puro ka lang massive. Tinawag ka, kapatid, tandaan mo, tinawag ka ng Diyos upang maging part ng body. Hindi para tumingin, hindi para magturo, amen po? Hindi para magmando, hindi para magutos. Amen po ba? Amen. Tayo ay part ng body para mag-function, para gumalaw, para kumilos, para maging part ng paglago ng gawain ng ating Panginoon. So tandaan natin, lahat tayo po ay katiwala lamang sa iglesia nito, sa church na ito. Walang sino man ang nagmamay-ari nito kundi ang Diyos. Amen po ba? Hindi tayo, hindi ako, hindi sino man. Ang Lord. Lahat, even si Paulo, katiwala lang yan. Katiwala tayong lahat sa mga bagay na meron ang body of Christ. So kailangan gampanan natin ng tama, ng may galak sa ating puso, ang ating part as body of Christ. So pangatlo po, na napakahalagang part po na meron sa atin bilang pakibasa po mga kapatid. Ano yung pangatlo? Humina bigla yung tulungan. Anong sabi doon? Tulungan higit sa lahat ang namumuno at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo lahat dito leader na sabay-sabay. Although lahat tayo ay pwedeng mag-lead ng iba't ibang bahagi ng body, pero hindi pwedeng magsabay-sabay dito sa front o sa pulpito. Every Sunday, isa lang. Amen po ba? Every minister or kada gawain, isa lang or dalawa. Kasi walang mangyayari, walang kaayusan. Hindi tayo magkakaintindihan. Ang sabi ng Lord, gawin ninyo ang lahat ng maayos dahil ang Diyos nyo ay Diyos ng kaayusan. Amen po ba mga kapatid? Amen. So ang sabi dyan sa Hebrew 13, nandyan po ba ang Hebrew? 13 verse ano yan? 7. Anong sabi dyan? Go church! Isipin ninyo kung paano sila namumuhay at pagkaran ninyo ang kanilang pananampalataya. Amen. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan. Ito yung matindi dito sa mga leader, sa mga namumuno, sa mga nagtuturo. Dahil ang sabi ng Bible, tutularan ang kanilang pamumuhay at pananampalataya. Kaya po ang mga leader na irresponsable ay mananagot sa Diyos. Amen po ba? Ang mga leader na nagkukonsinti ng mali. Hello? Ang mga leader na pag may binabahagi sa kanya, sekreto natin itong dalawa. Okay, sekreto natin dalawa to. Okay lang yan, makalalagpasan mo yan. Hello? Ganun po ba ako magtuwid sa inyo? Di ba nang masaktan kayo basta nasabi ko? Amen po ba? Amen. Sino yung umiiyak na dito dahil paulit-ulit ko na lang sinasabihan? Dito lang. Mahal ko kasi kayo. Pananagutan ko kayo sa Panginoon. Ulitin ko, pag mali, mali. Amen?
Pagkasalanan, kasalanan. Hindi ko pwedeng baluktutin yon at lagyan ng kung ano-ano. Kaya sabi, maging makulit na ako sa inyo, pero nanay niyo ako spiritual. Gustuhin niyo man o hindi. Tanggapin niyo man o hindi. Nanay ninyo ako spiritual. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya kung may mga leader kayo, may mga namumuno kayo, pinagpipray kayo, iniiyak kayo sa Panginoon, ipagpasalamat niyo yan sa Lord. Amen po ba? May mga leader kayo na nagpapayo sa inyo ng direkta, na kayo ay pinaprangka, hindi na kailangan paligoy-ligoy, magsalita man, may magtuwid man siya, may kasamang love. Diba? Ano sabi nun? Open rebuke is better than secret love. Diba? Ang ganda-ganda niya magsalita, no? Ang dami-daming mga flattering words, pero pag talikod ko, kanino ka na pala ikunento. Uy, alam niyo ba yung kapatid namin? Hala, nalaman ko, totoo pala. Yung ganong leader, mananagot sa Diyos. Amen po? Mananagot sa Panginoon. Wala pong pwedeng itago sa Panginoon. Lahat yan nakikita niya. Kaya kayo, tayong lahat, na binabahaginan or nag-o-open up sa inyo, pag sinabing, pwede ho bang sa atin ano to? Yes, hindi pwedeng sa atin lang, alam ng Lord yan. Diba? Tatlo tayo kapatid, hindi lang tayo dalawa. Amen po? Tatlo tayo naririnig ng Lord, di natin pwedeng sikretuhin. At hindi ko rin pwedeng hindi sabihin sa iyo kapatid yung sinasabi ng Word. Sorry, masakit. Pero anong sabi doon? Makikilala mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen po? Kaya wag po tayong tawag nito, umiwas sa mga leader na laging pinapaalalahanan ka, kinukulit ka, ikinukorek ka, dapat yun ipagpasalamat sa Diyos. Salamat Panginoon kasi may leader ako na nagkukorek sa akin, hindi ako kinukonsinte. Amen po ba? Sa 1 Peter, tingnan natin. Alam mo, sa Bible na lang tayo tumingin kung ano yung tinuturo sa atin ng Lord. Sabi dito, 1 Peter chapter 5, nandyan po ba? Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Number 2 or verse 2, ito yon. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung nakikita ng isang leader na mayroong pag-submit o pagpapasakop ang kanyang nasasakupan, may kagalakan siyang gampanan ang kanyang tungkol. Amen po? Amen. Pero kung andun ang laging pagtuligsa, ang laging ano tawag nun? Yung laging Sagot. merong hindi sumasagot, pero Pumipiglas. hindi pwedeng hindi sumagot, pero at the back, may ganun, di ba? May pawi, pagtalikod, di ba? Pwedeng, may buwerta. Backstab. May ganun. Opo, tama kapatid, may ganun. Ay, mabigat po. Tama po ba? Mabigat. Mabigat sa isang body ang ganun. Mabigat. At ang sabi dito, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran. Praise God! Hindi ito dahil sa pera. Magkano ba binabayad niyo sa akin? Praise God. Thank you, Lord. Hindi ito dahil sa pera. Ang sabi dito, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Kaya nga mga kapatid, ang mga leader, mga pastor, dapat hindi lang pagpapastor ang source. Nakita nyo? Ang healthy, dapat meron pa rin siyang pagkukunan para hindi siya nabibigatan ng sobra habang siya ay naglilid, habang siya ay nagtuturo, habang siya ay may kawan na inaalagaan. Paano kung ang pastor ay may 5, 7, 8 anak, 3 anak? Tapos, magkano pumapasok sa church? 1,000. Tapos, pag sinuma-suma lahat expenses, ang matitira 200, 300. 1 week, kapatid! Ang bigat nun. Kaya nga sabi ko nun kay pastor, si pastor na naman ang bida, sorry pastor. Sabi ko, kapatid, ba't binitawan mo kaagad ang pag-guard? Gusto mo mag-full time? Meron ka na bang full time support? Wala kapatid, by faith, no. Kailangan meron pa din. Amen? Meron, okay. Dapat may business ka. Hindi po monkey business, ha? Godly business. Amen po ba?
nakakaakit ka ng tao papunta sa Diyos. Hindi, ay, bakit ako mahiyang gawin yan? Yung leader nga namin sa church, manggagalit yun. Ba? Yung leader nga namin sa church, scammer eh. Paano ngayon, di ba? O bago maghusga ang Lord, si pastor muna. Scammer nga siya eh. Di ba? Hello, tama mo ba? Kaya may maingat tayo doon sa ating mga sideline. Hello! Amen po? Kasi kadalasan ganyan. Nakatingin sa atin. Amen po ba mga kapatid? Do you agree with me, church? Yes, yun ang realidad ngayon. Kaya nga sabi ko, ang totohanan nakikita ko ngayon sa church natin, maging tayo naman ay isang spiritual family. Mahina po ang tingin nila pag babae ang leader. Maging totoo tayo. Yeah. Ay, ayoko dyan. Pastor, walang pastor. Yumuyuko na lang ako at sinasabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi mo ako tinitingnan sa kakayahan na meron ako. Kundi ang meron ako, ikaw, Lord. Kasi hindi ako tinawag nilo lang, kapatid. Hindi ako hinatak kung saang sulok na nakaupo lang. Habang nagpuputo ako, hinatak ako. Hindi po. Hello! Tinawag ako ng Diyos. Amen? Kaya kayong lahat, pananagutan ko kayo sa Panginoon. Kung ano yung sinasabi ko dito, alam ng Lord yun. Bago pa man ako magsalita sa inyo, alam ng Lord yun. Yung bigat na meron ako, alam ng Lord yun. Pwedeng ang ganda-ganda ng pagtingin niyo sa akin, ang gaan-gaan, pero alam ng Lord kung anong meron ako. Amen po ba? Alam ng Lord yun. Kaya hindi ko to nabubuong mensahe nang hindi ako lumulod at tumiiyak sa Lord. Kasi wala akong pwedeng ilihim sa Panginoon. Amen po ba? Lahat siya nakikita ng Lord. Kaya ang sinasabi ko, Lord, hayaan mong ikaw ang makita, hindi ako. Masyado po. Kaya nga, inaaral ko lahat, Brother JR. Saan kukunin yung mga verses na magpapatunay na ang babae may karapatan na mag-lead, may karapatang mag-work. Lahat yun iniimbak ko. Sumasabi ako, Lord, bigyan mo ko ng tamang time na itulong ko to. Hindi pa. Okay, sige, tatapusin ko ba? Hindi, sa totoo lang, kahit saan umikot, masyado pong maliit ang tingin nila pagdating sa babae. Marami din propetang babae. Yes. Pero hindi po lahat kagaya ninyo na pwedeng, salamat Lord, kasi kahit babae may tinawag. Ano? Nung sinauna pa lang po, mas ginagamit po yung mga babae na nagsasabi ng totoo. Kesa sa mga lalaki. Kasi, ang biblical daw, wala daw pastora sa Bible. Totoo naman po yun. Pastor lang eh. Pastor, teacher, evangelist, apostles, and ano pa isa? Speaker. Ha? Fivefold ministry, kapatid, pinag-uusapan. Teacher, di ba? Teacher, pastor, evangelist, prophet. Ano isa? Hello, Ephesians. Go! Tingnan niyo Ephesians. Ephesians 4:11. 5 yun. Anong meron? Anong meron dyan? Apostol, Ephesians. Propeta, prophet, apostol, evangelist, pastor, and guro. Andyan, no? Ephesians 4, verse 11 to 12. Andyan ba 11 to 12? Previous kapatid. 11 to 12. Kung nandyan, tama ba ako? Ephesians 11:12. Andyan pa? Ephesians 11:12. Binigyan niya kaloob na apostol, prophet, evangelist, pastor. Ano ba ang Tagalog ng pastor? Ang babae, pagka lalaki to pastor. Pag babae kaya pastora, hindi naman mahalaga ang title eh. Mahalaga may magpapagamit. Mahalaga mayroong gagamitin ng Lord. Amen po? Amen po ba mga kapatid? Salamat sa Diyos kasi mayroong mga taong handang magpagamit sa Panginoon. At sabi ko nga kanina, pag meron kayong leader na nagpipray sa inyo, may mga leader kayo na ikinukulit kayo, ipag-pray nyo yan sa Panginoon. May mga leader tayo na iniiyak kayo sa Panginoon, iniisa-isa ko sa Lord ang inyong pangalan. Salamat, Lord. At ako din nagsasabi ako, Lord, maraming salamat. May kasabay ako ngayon na nagpipray para sa akin. Amen po ba? Salamat, Lord, sa mga taong pinapanalangin ako, pinagpipray ang spiritual life ko, pinagpipray ang physical ko, pinagpipray ang family ko. Amen po ba? Kasi tayong lahat as body of Christ ay may tungkulin na itaas sa Diyos ang lahat ng ating kalalagayan. Dahil lahat tayo ay may tungkulin. Ulitin natin, sa 1 Peter chapter 5,
kabayaran, kundi, dito tayo natapos, di ba? Kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan. Kundi, Oo, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. So tayo mga leader, tayo mga namumuno, ay maging halimbawa ang ating buhay sa bawat isa. Paano mo naman sasabihin sa inyo mga kapatid, bawal kayong uminom, pero ako nakikita nyo nagsusuray-suray ako dyan. Diba? Mga kapatid, bawal kayong ano ba tawag to? Bawal kayong magmarites, pero ang inyong pastor, lagi nyo nakikita, iba ang kinukwento. Hindi yung ebanghelyo. Alam niyo ba, nalaman ko, hindi pala si Brother Johnson nag-joyride. Ala, may kwento ko na. Oh. Ay, alam niyo ba, iba na naman yung kasama ni Brother Johnson. Kapatid, mag-isip na kayo kung gano'n. Ano po? Ano po? Alam niyo bang nagbabalat kayo si Brother Johnson pag nandito? Iba na po yun. Anong kapatid? Hindi na po. Kaya maging maingat po tayo kasi dala-dala mo yung body. Dala-dala mo si Christ. Amen po ba? Hindi ganun kadali na mag-stand ka dito na kung ano yung sinasabi mo, yun ang dapat na makita sa araw-araw mong buhay. Sa mga magulang, ang hirap sa inyong mga tatay magsabi, huwag kayong gumawa ng ganito, pero ikaw nakakakitaan. Huwag ka magyoyosi. Pero maya-maya, bili mo nga ako doon, anak. Bili mo nga ako. ano, At sindihan mo na rin. sabi mo sana po, huwag magsinungaling, may maningil, sabi mo wala ako. Hindi, ito yung matindi talagang inano sa akin ng Lord. Yung, hindi talaga ako ayon dun eh. Yung ganyang kaliit na bata, tatakbo sa tindahan, tapos pagbalik may daladalang stick, pinagalitan ng tatay, bakit walang sindihan? Bumalik yung bata, pinasisindihan. O hawak na ng bata. O nagtataka ka sa edad na 7 years old, ang galing na niya. Dito ba? Kapatid, paano? Sabi ng bata, hindi, kapatid, pananagutan mo sa Diyos yan. Tama po ba mga kapatid? Kaya maging maingat po tayo doon. O next, sabi niya, at pagparito ng pinunong pastol, sino yan? Jesus Christ. Tatanggap kayo na maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Ito yung mga totoo at tapat na leader na dinadala, namumuno sa kawan ng Diyos tungo sa tamang direksyon papunta kay Jesus. Hindi kung saan-saan inililiko. Napakadali ng daan papunta sa kaligtasan kung saan-saan nililiko. Ang linaw ng John 14:6. Bakit kung saan-saan mo dinadaan, pinahihirapan mo yung tao? Amen po ba? Ang linaw-linaw, I am the way. Sinabi ni Jesus. Pero kung saan-saan mo dinadala, nahihirapan yung tao. I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Christ. O next, at kayo naman, makinig kayo mga kabataan. Kayo naman mga kabataan, pasakop kayo. O sinabi ba dito? Ano kayo? Ano ginagawa ng mga iba? Rebelde. Mag-ano kayo, magprotesta kayo, hindi tama yan. Kanyang mga puro na lang siya. Oo, may ganun yun. Mayroon palang rebellion spirit yung mga nag-aaklas, no? Yes. Oo, may mga rebellion spirit sila. Pag yung mga taong igiligit yung gusto nila, hindi nila sinasaalang-alang ang iba. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at tadakilain na kayo pagdating ng takdang panahon. Kapatid, hindi masamang mga tuwiran. Tika lang po, parang hindi po yata, mas maganda po yata ito. Tama po ba? Hindi, open po tayo sa opinion ng bawat isa. Open tayo sa tawag dito, sa suggestion ng iba. Sa suggestion ninyo, open po tayo. Hindi po, huwag mo nang igiit yun sa'yo, ito yung tama. Ganun po ba ako? Ito yung tama, ito yung pamamagitan. Ako ang leader, ako masunod. Ako ang tama, may ganun. Pag ganun, kanya-kanya na po kayo umalis. At hindi po sa Diyos yun. Amen po ba? Meron, yes, ibang spirit yun. Dapat meron tayong pagbibigay ng chance sa iba na, okay, sa tingin mo, ano po sa tingin niyo, makakabuti ba ito? Amen po ba? Kaya nga di ba pag nagpupulong, may nagmi-meeting tayo, na yun po yung gagawin natin mamaya, ay open po tayo sa suggestion ng bawat isa. Now mga kapatid,
kapatid, sa kabuuan ng mensahe ng Panginoon, nakita natin kung gaano kahalaga ang body of Christ. Amen? Nakita natin na meron kayong mga halaga, kapatid. Bawat isa sa inyo, may part na dapat ginagampanan. Hindi lang tayo, ano una? Hindi lang tayo tagapuna, kundi tayo ay magpupuno. Amen? Pangalawa, hindi tayo what? Nakalimutan agad? Hindi tayo tagamasid, kundi tinawag ka para maging part ng body of Christ. At pangatlo, higit sa lahat, tulungan ninyo. Magtulungan tayong lahat para maging matibay, matatag, malakas ang body of Christ. Nagkakaintindihan po ba, mga kapatid? May napulot po bang aral sa mensahe ng Panginoon? Ano po yung nakasaad dyan sa pagtatapos? Meron ba? Meron. Ano pong sabi? Go church! Mga kapatid, tayong lahat ay binubuo ng isang katawan na ang ulo ay si Kristo. Kaya dapat lang nagampanan ng bawat isa ang kanyang bahagi upang mabuo, lumakas, tumibay at magtagumpay na may sa katuparan ang pagtatawag sa ating lahat. Amen! So ano po yung challenge? Sa pamagitan niya, Go church! sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinakasawang ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Sa pamamagitan niya, meaning si Jesus Christ, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap, meaning ikaw, ako, tayong lahat, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at tinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya tayo nandito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, matulog na lang tayo. Magpahinga na lang tayo. Salamat dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us pray. Glory to God. Panginoon, maraming salamat po sa inyong banal na salita na nagpapatibay, nagpapatatag, nagpapalalim ng aming relasyon sa inyo. Lord, I pray na patuloy na maging malinaw sa bawat isa sa amin, Lord God, ang aming pong parte bilang isang body mo, Panginoon, na magampanan po namin ang aming mga tungkulin ng may kagalakan at buong katapatan. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay ang bawat salita mo, O Diyos, na itinuro mo ngayon sa amin. Thank you, Holy Spirit, sa spirit of wisdom and understanding. Thank you, Holy Spirit, sa mensahe na nagmumula sa Panginoon. Salamat, Ama sa langit, sapagkat makapangyarihan ang pangalan ng iyong anak na si Jesus sa aming mga buhay. At kami patuloy na makakatanggap, makakaranas ng katuparan ng mga salita mo, sapagkat kami po ay nakipag-isa na sa tunay na dahilan ng aming pagiging part ng body. Walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Sa iyo lamang ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name, lahat ng blessed. Magsabi ng Amen. 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 At Amen. Hallelujah.